Oo, Do'n ba ang yun hindi sa ko kanila banda? oo. Ang hindi Oh. ko maintindihan, hindi ba dapat ang nangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan ay yung local government? Sinong ayaw magpa-interview, Camille? Si Mayor? Dead ba si Mayor? Ano pangalan ng Mayor dyan sa Montalban? O di kaya yung Department of Environment, may flag racing. Anong oras ba ang flag racing? 8:00. Alas 8 pa? O Oo. hanggang alas 8? Alam ko 8:00. O Para di wala pa, nakapasok na lahat. 7:50 pa lang O yan. baka naman nag-aayos Basta sila. maaga. Anyway, Oo. Ma'am Euphemia, magandang umaga po sa inyo. Yes po, magandang umaga Sir Alvin, Ma'am Opo. Doris. Update po tayo, so far, may latest ba kayo tungkol doon sa trash slide diyan sa sa anong lugar ba 'yon? Montalban? Rodriguez. Rodriguez Po, Rizal. Rodriguez Rizal. Opo. Anong bago? Opo, sir. Sige po. Anong bago, ma'am? Anong bagong detalye? Bali, sir, kagabi ay nagkaroon kami ng candle lightning sa mismong labas ng gate ng landfill, no? Dahil nga po sa panawagan ng hustisya at pagpapabilis para dun sa search and rescue. Habang tumatagal po yung mga oras, yung araw na hindi gumagalaw ng mabilis ang barangay, ang LGU, syempre yung nangangasiwa dun sa landfill, ay lumiliit yung tsansa para makakuha ng mga buhay pa, no? Pero ganun nga po kung sa datos, sir, magkabangga yung datos na ibinibigay namin ng LGU at nung sa amin. Pero naniniwala po kami dun sa datos namin dahil una, yung may nakausap po kaming survivor na ang binabanggit niya nga po noong Friday bago gumuho yung mga basura, doon sa pwesto nila, mahigit sila 10. Pero 2 lang po silang na-rescue. Sa pagkakaalam niya, wala pa hong lumalabas na ibang update tungkol doon. Tapos yung isa pong nakausap din namin nung Sabado ng umaga, ang binabanggit ay may isang bulldozer na nahulog na may nakasabit na mga 20 katao, mahigit pang 20. No, sa pag-asa nila na dahil bulldozer yon, hindi tatangayin, pero sa kasamaang palad, yun din ay bumagsak at kasama nga po yung mga taong kumapit. Po. Ah, Teka muna, Ma'am Euphemia, ibig sabihin hanggang ngayon, wala pong kumpirmasyon kung ilan talaga ang namatay dun sa trash slide. Yes, sir. Wala pa ho. Sa totoo lang, ang hirap pong makipag-usap doon sa mga kamag-anak, no? Dahil mismong yung namamahala sa landfill ay kinakausap itong mga kamag-anak na huwag magpa-interview sa media, huwag magpasa ng mga pictures, ng mga videos na meron sila. Pero nung Friday po na nangyari ngayon, nag-akyatan yung mga tao, syempre, nagmamadali sila, inaalam nila sino-sino yung mga nawawala, kaninong kamag-anak yan, ganyan-ganyan, hinahanap nila yung mga kamag-anak nila. Doon pa lang daw po, sinabihan na nga sila na huwag magpapa-interview. Yung ibang may mga dalang cellphone na nakitang may hawak ay kinumpiskate at binalik sa kanila, burado na yung lahat ng mga nakuha nilang mga pictures. Kaya wala ko talaga kaming mapagpunan ng ganon, no? Oo, yun po yung nagiging Wala yun po bang wala pulis o anybody pa ganyan pag may ganyan Taga-barangay. nangyayari na insidente o Oo, barangay o taga-barangay. local government official na pwedeng magkumpirma at saka malay mo makabuhay pa naman kailangan may search and rescue operation dyan sa Correct. loob. Opo. Yun din po, sir, yung isa sa hinahanap ng mga kamag-anakan. Bakit wala silang nakikitang taga-barangay, taga-LGU na mabilis na tumutulong? Sa totoo lang po, ang binabanggit pa nga nila, dahil may mga nahulog ang bulldozer, parang sa paningin po ng mga kamag-anakan ay mas inuna pang hanapin kung saan nandoon yung bulldozer kaysa dun sa mga taong na naging biktima ng trahedya. Ganun po salimuot yung Opo. pinipisinta ng mga kamag-anakan. Anong oras po nangyari ito? At ilang oras na ang isinasagawang paghahanap? Nangyari po yan, ma'am, February 20, Friday ng alas 2, pasado alas 3, yung sinasabi ko sa inyong survivor
hanggang leeg po yung tumabog sa kanya, pero may ano na po siya, may paso na siya sa likod. Ganun po Naku. kabilis makapaso yung basura. 1 oras lang mahigit yung taong yun, pero ganun na. Kaya po ayaw namin mawala ng moral yung mga kapamilya, pero yung iba pong nakakausap namin, ang sinasabi nga, doon sa haba ng panahon na hindi pa sila nakukuha, malamang po talagang ano na yon, mga bangkay na, yung lapnos-lapnos na yung katawan. Ganun po yung pag dinidescribe po nila yung maaring mangyari. Kaya nga po ang panawagan talaga nila, yung mabilisang pagkilos ng barangay at ng LGU kasama nung I-Swims doon sa mabilisang search and rescue. Sa totoo lang po, kahapon nandun kami, no? May ilang mga kumukuha ng picture na malayo para makita lang kung may gumagawa po ba ng search and rescue. Pero wala ho kaming nakita mga heavy equipment para sabihin natin na may nangyayaring search and rescue. Pero may nangyayari pa rin pong pangangalahig. Opo. Sige po, anong panawagan po ng kadamay? At sino ba dapat nating ipanawagan sa insidenteng ito, Ma'am Eufemia? Siyempre po, pangunahin yung nangangasiwa po dun sa landfill, no? Yung I-Swims, yung barangay at yung LGU. Ang gusto po natin ay mabilisang pagtugon dun sa panawagan ng mga kamag-anakan ng search and rescue, malawakang search and rescue, mag-deploy ng maraming tao kasi pag mas maraming taong gagalaw, mas mabilis po yung magiging gawa, no? Siyempre, yung isa pa po, sir, panawagan natin, wag gipitin yung mga tao na sinasabing para lang makapagtrabaho ulit sila dun sa loob ng landfill, hindi nila kailangan magpa-interview, wag sila magpasa ng mga pictures. Harassment po kasi yun eh. Plus, yung mga tao pong naka-survive o kung ano man yung pangangailangan ng pamilya nila, i-provide. I-provide po Opo. ng I-Swims at ng local LGU. Opo. Pero dahil dapat din yata tayong mag-ingat, kung napakarami po ang mai-involve dyan sa search and rescue, partner, baka lalong gumalaw yung bundok ng basura at lalong madagdagan pa ng mga casualties. Ano po? Yun nga po, ma'am, kaya po kailangan yung mga bihasa sa pagre-rescue yung nandoon at hindi lang basta mga tanod, no? Kasi ang tama. ginagawa nila. Opo, yung may kakayahan po talaga sa search and rescue. Opo. Hindi po kung sino-sino lang. Plus, ma'am, yung isa pa ho na gusto natin ay tawag dito, yun nga, may matulungan po yung pamilya, no, para dun sa pangangailangan nila. Hindi po nag-iingay ang kadamay para ipasara yung landfill. Dahil po sa datos, nasa 3,500 yung mga nagtatrabaho doon sa loob. At ayaw po namin na yung mga kapwa Maralita ay mawala ng panggasto sa araw-araw. Mahirap na po ang buhay ngayon. Hindi na pwedeng pahirapin pa natin. Ang gusto lang po namin ay maging maayos yung pangangasiwa doon sa landfill, magkaroon ng protection at maging safe yung mga kapwa Maralita na doon ang kinabubuhay nila. Okay, Ayan. maraming salamat po, Ma'am. Magabang po kami ng development. Ano po At mag-ingat mabuhay po po kayo. kayo. Thank you. Yes po, salamat. Si Magandang Ma'am Eufemia Doringo, ang Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap